Hello mga ka-KB, mga kabangers, welcome to Miss Lily's Horror Stories. Ayan. So grabe po, no? Ito po ay bagong-bagong channel po. Kasama po natin to sa Team KB. Mga magagaling na narrator po na mga kasama ko po ito sa dubbing industry. Ngayon po ay kasama na po natin sa Team KB na maghahatid sa inyo ng mga gandang kwento. Okay, so sino po ba si Miss Lily, no? Si Miss Lily po ay, nako, grabe po ito. Ito, meron po akong listahan, no? Para naman po, baka sabihin niyo po kung sino-sino lang po yung ating ini-introduce sa inyo na mga narrator. So ito po hindi po pipitsugin. Bakit po kanyo? Ito po, pakinggan nyo, baka familiar po sa inyo to, no? Siya po ay si Ashley ng Princess Hours. O yan, mga Korean drama po yan. Kilala niyo yun, Ashley. Then si Jenny sa Amazing Twins. Siya rin po si Letty Padilla Solis in Letty Lamas Fea. Oh, di ba? Then siya rin po si Lizelle ng Eat My Princess. Tapos siya rin po si Maki sa Grand Scissors. Oh, grabe sa Sentai po yan. Then si Monique sa Princess Hours. Okay, and si Roseanne ng Oh, Feel Young. Oh, yan po siya po, yan po yung mga character po na nilabasan niya, no. Then si Sabrina sa Wonderful Life, another Korean drama, and si Sandy sa Save the Last Dance for Me. O yan po yung mga boses niya, di ba? O bigatin ba? Kaya nga po, ito po, napakaganda po ng boses po niya. At ang good news niyan, hindi lang po pambibidahin. Pwede rin po siyang magmatanda, magbata, magkarakter, mangkukulam, albularya, lahat po, kayang-kaya niya po magbago-bago ng boses. Bakit po kanyo? Hindi lang po siya magaling na dubber, kundi siya po yung magaling rin po na direktor. Siya po ang direktor po sa Hanakimi, Taiwan. Siya rin po ang dubbing director ng My Princess. Siya rin po ang director ng Only You, Princess Hours, The Wedding, and Three Dads and a Mom, to name a few. O, di ba? So, guys, napakagaling po nitong bago nating narrator. Dito po si Miss Lily Horror Stories po, no? So, ang good news niyan, ito pong sa first episode niya, o first story, kasama pa rin po natin si Kabanong. Ako po yun. Kasama po ninyo na mapapakinggan po si Miss Lily doon sa kanyang magandang kwento. Kaya sana po, don't forget to click that subscribe button, no? Suportahan po natin sa isang malupitang suporta. Subscribe po natin kaagad siya, then like, comment, and share po. Kung maganda po yung kwento, mag-like po at mag-comment po tayo, okay? Pero again, don't forget to subscribe para po ma-notify po kayo pag may mga bago po rin siyang uling mga kwento. Thank you very much po. Again, this po si Kabanong nagsasabi, Aversala! Parang ibaw lang. Ano ka ba naman, Stella? Magsasampung taon na tayo magkasama sa isang bubong. Hindi pa rin nagbabago ang tingin mo sa akin? Kung ano man ang mga nagawa kong kasalanan noon, nasa nakaraan na yun. Nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Rigor na loloko-loko. Nagbago? Nagpapatawa ka ba? May nakakita sa'yo na meron kang kausap na babae at ang nakakatawa pa, ang saya-saya mong kausap siya, ha? Samantalang kapag ako ang kausap mo, parang lagi kang walang gana. Sino ba naman kasing gaganahan kausapin ka? Lagi ka nalang naghihinala. Lalabas lang ako saglit, puro ka hinala. May kakausapin ako saglit, hinala ka na naman. Wala na akong kalayaan na gawin ang gusto ko, Yung nakita ng sinasabi mo na babae, si Maria yun, customer ko. Bumili siya ng anting-anting. Sino naman kasing hindi magagalit sa tuwing makikita ko yung mukha mo? Palagi ko nalang naiisip yung mga ginawa mong kalokohan noon sa akin. Naalala ko pa lahat, Rigor. Hindi ko makakalimutan kung paano ka nakipaglandian sa ibang babae kahit nakakakasal lang natin. Wala akong kaalam-alam nun. Lasing na ako nun Hindi ko nga alam kung sino yung babaeng yun Napagdiskitahan lang ako ng mga kaibigan ko. Pero wala naman akong ginawa sa babae dahil nakatulog nga ako. Pero siya, may ginawa siya sa'yo at gustong-gusto mo pa kasi bago yun, nakita kitang masaya habang kausap siya. Ano ba naman, Stella? 9 years ago na yun Napag-usapan at napagkasunduan na natin yun. Issue pa rin ba yun sa'yo? Oo, issue pa rin sa akin yun. Kapag nakikita kita na lumalabas, pakiramdam ko may gagawin ko na namang kasalanan. Kung hindi mo ako pagkakatiwalaan ng buo, sana hindi ka na lang pumayag na magkabalikan tayo Ginagawa mo lang akong tanga rito na kahit anong gawin kong pagsisikap na bumawi sa lahat ng kasalanan ko.
Wala kang ibang iniisip kundi ang mga kasalanan ko sa nakaraan. Si Stella naman, ang tagal na nun. Sa loob ng halos 10 taon, hindi mo ba nakikita lahat ng pagsisikap ko para magkaroon ng sigla ang pagsasama natin na to? Pambihira ka naman, oh. Ngayon nakikipaghiwalay ka na? Bakit? Mas maganda ba Ay yung... nako, ewan ko sa'yo. Sarado na utak mo. Mas mabuti pa, huwag muna tayo mag-usap kung hindi mo ako maintindihan. Sabihin mo lang kasi kung nagsasawa ka na! Huminga ng malalim si Rigor. Pinilit nitong kumalma bago pa humantong ang lahat sa hiwalayan. Hindi ako nagsasawa, Stella. Kung sana, nakikita mo lahat ng paghihirap ko at pagsisikap ko para sa relasyon natin, malalaman mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kaya nakikiusap ako sa'yo, please naman. Kalimutan mo na ang nakaraan at hayaan mo kong ipakita sa'yo na hindi na ako yung Rigor dati. Sandaling namayani ang katahimikan na parabang may isang anghel na dumaan. Hindi na nagsalita ang babae. Nakaupo lang yun at nakatingin sa ibang direksyon. Habang si Rigor ay diretso lang ang tingin sa direksyon ni Stella. Mahal kita, Stella. Habang lumalakad ang araw, mas lalo kitang minamahal. Kaya sana naman magtiwala ka na uli sa akin, no? Wala pa ring tugon si Stella. Ramdam ni Rigor na nagmamatigas pa rin yun. Kilala niya naman si Stella. Kahit itong nagsisimula minsan ng kanilang pagtatalunan, malabong ito ang unang humingi ng paumanhin. Iniba na lamang ni Rigor ang usapan para kahit na papano, gumaan naman ang kanilang pakiramdam. Iniligay ni Rigor ang isang supot sa ibabaw ng lamesa. Nakalagay doon ang mga sangkap na ginagamit para sa pagbabasbas sa mga anting-anting. Nakabili na ako ng sangkap. Tingnan mo kung magandang klase yan. Bukas ng umaga, maraming antingerong pupunta sa atin para pabasbasa ng mga anting-anting nila. Nakasimangot na humarap si Stella at sinilip ang laman ng supot. Magandang klase to. Saan ka nakakuha nito? Kay Tatay Usok. Kay Tatay Tusok? Akala ko ba wala na siyang sangkap? Galing ka ron ng nakaraan, diba? Nung nakaraan sabi niya meron pa. Pero para sa kanya na lang yun. Pero kanina napadaan ako eh. Ayun, binigay yan sa akin ni Apong. Pinabibigay daw ni Tatay Usok. Bakit? Anong nangyari kay Tatay Tusok? Wala na si Tatay Usok eh. Humugot ng malalim si Rigor bago nagsalita. Pagsabing yun ni Rigor, napaayos ng upo si Stella. Tila ba nakalimutan na ng dalawa ang pinag-aawayan nila. Natuon ang kanilang atensyon sa kilalang antingero na si Tatay Usok. Ha? Anong wala? Nakita ko lang siya kagabi ah. Yun na ang huli kong kita sa kanya, Stella. Kagabi, umalis si Tatay Usok kasi nakatanggap siya na may malakas na aswang sa kabilang nayon. Kasama niya mga estudyante niya. Pagbalik nila, nakatakip na ng dahon ng saging si Tatay Usok. Ang sabi ng mga estudyante niyang 2 na lang ang natira, hindi nila kinaya yung malakas na aswang. Hindi raw gumana yung mga anting-anting nila eh. Pinatay ng malakas na aswang si Tatay Usok. Parang biglang nanghina si Stella noong mga sandaling yon. Hindi niya matanggap na wala na ang taong nagturo sa kanya kung papaano maging antingera. Malaking parte ang naging bahagi ni Tatay Usok sa buhay ni Stella. Parang yun na rin kasi ang tumayong ama ng babae mula nang maulila siya. Tinuruan siya ni Tatay Usok ng kung ano-anong teknik para makakuha at makalikha ng magandang anting-anting. Lahat ng alam niya, galing yun sa matanda. Stella, mahal, mukhang may mahigpit tayong kalaban. Kailangan natin paghandaan yun. Anong sabi ng konseho ng mga antingero? Wala pa silang nilalabas na salita sa ngayon eh. Pero alam kong magpapatawag sila ng meeting anumang oras sa araw na ito. Magbabayad ang aswang na yan sa ginawa niya kay Tatay Usok. Hindi ako papayag na maging ganun lang yun. Hinaplos ni Rigor ang asawa sa balikat. Ramdam niya ang sakit at galit na nararamdaman nito. Bagay na hindi na lamang niya kinontra.
Kahit na alam naman ni Rigor na lubhang mapanganib ang aswang na kanilang makakalaban. Kinahapunan, umalis ng bahay ang mag-asawa. Pinuntahan nila ang bahay ni Tatay Usok. Nang makarating sila roon ay nakita nilang nakaburol na ang kilalang antingero. Agad silang lumapit. Sinalubong agad sila ng lalaking si Apong, bunsong anak ni Tatay Usok. Maraming salamat at nandito na kayo. Kararating lang din ni tatay. Agad na lumapit si Estela sa kabaong para sumilip, habang si Rigor naman ay naiwang kausap si Apong. Anong balita, Tol? May sinabi na ba ang konseho? Wala pa rin eh. Naghihintay nga rin ang pamilya namin. Ang tagal nga eh. Hindi tuloy kami makagawa ng desisyon kung aalis muna ba kami rito o hindi. Aalis? Bakit? Ayon kasi ron sa 2 estudyante ni tatay na nakaligtas. Narinig nilang sinabi ng aswang na lahat ng kilala o malalakas na antingero sa probinsya natin, iisa-isahin nila. Idadamay niya rin pati ang mga pamilya. Kung ganun pala eh, nasa panganib ang mga buhay niyo. Parang ganun na nga. Kaya ang balak nga sana namin, bukas ng hapon ililibing na kagad si tatay. Pero itong konseho, wala pa rin sinasabi. Hinihintay kasi namin kung matutulungan ba nila kami o hindi. Ituloy niyo ang libing bukas. Huwag niyo nang hintayin pa ang konseho. Buhay na ang usapan dito, Apong. Ikaw, bilang pinakamalakas na antingero sa inyong magkakapatid, ikaw ang dapat magdesisyon. Iligtas mo sa kapahamakan ng pamilya mo. Rigor, gusto kong gantihan ang aswang na yon. Gusto kong ubusin ang mga aswang. Hindi ko sila mapapatawad lahat. Tinapik ni Rigor ang balikat ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Kasama mo kami ni Stella sa laban na ito. Magtutulungan tayo para makamit ang hustisya para kay Tatay Usok. Maraming salamat kung ganon, Rigor. Sabay silang napatingin sa kabaong kung saan naroroon si Estela. Humihikbi na ang asawa, kaya naman nilapitan yun ni Rigor at saka niyakap ito. Nang medyo maging kalmado na si Estela, ay umupo na rin sila sa bakanting pwesto. Habang lumilipas ang mga sandali ay parami na ng parami ang mga tao. Kilalang personalidad kasi si Tatay Usok sa kanilang lugar. Marami na rin kasi yung tinumbang grupo ng aswang noong araw at sa kasalukuyang panahon nila. Marami naman itong mga naging estudyante na antingero rin. Habang nakaupo ay naramdaman ni Rigor na tila may pinahihiwatig ang isa niyang anting-anting na nakasabit sa kanyang lieg. Parang gumagalaw ito. Pasimple niyang hinawakan ang anting-anting. Doon niya nalaman na may aswang na nakamasid sa burol. Hindi niya nalang sinabi kay Estela at Apong ang naramdaman niya. Batid niya kasing baka magulo pa ang burol kapag nagkataon. Stella, Apong, labas lang ako saglit ah. Yosi lang ako. Tumangulang ang dalawa at nagmadali na siyang lumabas ng bakuran. Sinuyod niya ng tingin ang paligid. Sa kalimang banda, hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Nakita niya ang isang lalaking nakatayo. Hindi niya maaninagan ang mukha nito dahil sa kadiliman ng bahagi na yon. Lalapitan niya sana yon nang bigla na lamang nagdatingan ang mula sa konseho ng mga antingero. Kasama roon ang tinuturing na pinakamataas na opisyal ng kanilang samahan. Ang konseho ng antingero ang gumagawa ng batas nila bilang antingero. Sila rin ang nag-aaproba kung tama ba ang mga pamamaraan ng paggamit ng isang anting-anting. Sa kanila rin manggagaling ang kautusan kung may mga banta sa buhay ng mga kasapi nila. Rigor, anong ginagawa mo rito sa labas? Mang Hector, magandang gabi po. Nagyoyosi lang po. Bawal kasi sa loob eh. Ngunit ngumiti at tumango ang lalaking si Hector. Sumunod ka sa akin. May pag-uusapan tayo nila Apong at ng ilang kanilang kamag-anak. Naglakad na sila papasok sa bakuran. Tumahimik naman ang ilang nag-uusap doon at napatingin sa kanila. Tumayo naman si Apong at Estela bilang paggalang sa pinunong si Hector.
Maaari ba tayong pumasok sa loob para pag-usapan ang tungkol sa nangyari kay Usok? Sige po. Tara po. Agad na dinala ni Apong ang mga taga-konseho sa loob ng kanilang bahay. Malawak naman ang sala kaya kasyang-kasya sila roon. Nang makaupo na sila ay saka sinimulan ni Hector ang kanyang gustong sabihin. Tunay ngang isang malaking banta sa buhay ng maraming antingero ang paglitaw ng isang malakas na aswang. Ayon din sa dalawang estudyante ni Usok, hindi raw tinatabla ng anting-anting. Kaya naman, napag-usapan ng konseho na sa halip na hanapin ang aswang na yon, hihintayin natin siyang lumitaw. Nang sa ganon, mas magiging madali para sa atin na talunin siya. Sandali, hindi ko maintindihan. Paano magiging madali na matalo ang aswang na yon kung maghihintay lang tayo sa pag-atake niya? Di ba parang naghihintay lang tayong mamatay kung ganyan ang gagawin natin? Malakas ang aswang. Kahit si tatay na marami ng karanasan hindi niya kinaya. Paano kung ang una niyang atakin ay ang mga antingero na hindi naman malalakas? Hindi pa ako tapos magsalita pero sumingit ka na. Di bale, hayaan mong ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ganito ang naisip naming paraan. Sandaling humigop ng kape si Hector at saka muling nagsalita. Unang aatakihin ng aswang na yon ng malalakas na antingero. Malalakas ang gusto niyang kalaban at hindi ang mahihina. Alam niya na kapag mahihina ang una niyang inasikaso, unti-unti nating malalaman kung papaano siya umatake at kung ano ang mga estilo niya. Kaya para hindi mangyari yon, tayong malalakas na kagad ang uunahin niya. Nang sa ganun mabigla tayong lahat. Kagaya na lamang ngayon, si Usok ang inuna niya. May ideya ba tayo kung papaano niya nagawa yon? Ang sapi lang ng dalawang nakaligtas, inatake sila. Pero kilala niyo naman si Usok, hindi siya basta-basta natatalo. Ibig sabihin, may ginawa ang aswang na hindi natin alam. At ang estilo na yon ang naikubli niya dahil nagsimula siyang umatake sa malakas. Napapailing na lamang si Rigor at Estela. Naguguluhan at nabababawan sila sa sinasabi ni Hector. Sa tagal na ng matanda sa konseho, alam nila kung papaano ito mag-isip ng strategiya o kaya ng mga hakbang. Kaya naninibago sila. Paano nga kung bigla siyang nagbago ng plano? Anong magagawa natin para sa mga hindi naman kalakasang antingero? Magtiwala ka sa sinasabi ko. Matagal na ako sa posisyon na ito pero hindi ako sumablay. Apong, hindi mo pa alam kung paano makipaglinlangan sa aswang. Inaalala ko lang naman ang kapakanan ng iba dahil masyado tayong nakatuon sa mga sarili natin. Sang-ayon ako kay Apong. Sa mga ganitong sitwasyon na meron tayong malakas na kalaban, hindi maaaring nakatuon lang tayo sa iisang plano. Dapat meron tayong susunod na plano. O kahit ilang plano pa yan, dapat handa tayo palagi. Hindi ako sang-ayon na maghihintay na lang kung kailan siya lilitaw. Ang paghihintay sa isang malakas na nilalang ay parang paghihintay kung kailan ka dapat mamatay. Mawalang galang na, Mang Hector. Pero di ba dapat matapang tayo sa mga ganitong kalagayan? Isang kilala at malakas na antingero ang pinatay ng aswang. Kaya hindi tayo dapat naghihintay. Dapat sabik tayong mahanap ang aswang na yun. Hindi dapat tayong nagre-relax lang at naghihintay ng panganib. Kung panganib ang lalapit sa atin, bakit hindi na lang natin salubungin? Tila hindi ikinatuwa ni Hector ang pagiging matigas ng tatlo sa kanyang gustong mangyari. Kaya naman, hindi na nito napigilan ang sarili. Agad nitong pinigil ang sasabihin pa nila Rigor. Kung mas marunong pa kayo sa akin, bakit hindi na lang kayo ang humawak ng konseho? Total, mukha namang magagaling kayo. Hindi naman kami makikipagkompetensya sa'yo. Iniisip lang namin ang kapakanan ng ibang antingero. Mang Hector, masyadong mababaw ang iniisip mong solusyon. Isa yung solusyon na manganganak lang din ulit ng marami pang problema. Bakit kasi hindi natin hanapin ang aswang? Bakit parang ayos lang sa'yo na si Tatay Usok ang napuruhan? Di ba dapat isa ka sa galit na galit dahil matali kayong magkaibigan? Tuluyan nang sumabog ang init ng ulo ni Hector.
Tumaas ang boses nito. Sinasabi mo bang mababaw ang pag-iisip ko at wala akong malasakit kay Usok? Wala akong sinabing ganyan. Pero sa ginagawa mo, yon ang nakikita namin. Ikaw babae ka. Sino ka ba para husgahan ang paraan ko ng pag-iisip? Ano bang napatunayan mo? Isa ka lang namang estudyante ni Usok na kahit kailan wala namang napatunayan. Hindi ka nga humarap sa mga aswang para makipaglaban. Isa ka lang may bahay na laging nasa loob ng bakuran para magdikdik ng bawang. Biglang sinampal ni Rigor ang pinuno ng konseho dahil sa mga sinabi nito. Nagulat ang mga kasama ni Hector. Bubunot pa sana ng itak ang mga yon, pero nauna nang bumunot ang mga kamag-anak ni Apo. Magdaan-daan ka sa pananalita mo. Wala akong sasantuin kahit sino. Wala akong pakialam kung anong posisyon mo. Handa kitang sampalin ng paulit-ulit kung iinsultuin mo ang asawa ko. Nanlilisik ang mata ni Hector. Galit na galit itong tumingin kay Rigor. Tandaan mo itong ginawa mo sa akin, Rigor. Magbabayad ka rito. At kayong lahat na nandito, huwag sana kayo magsisi dahil hindi kayo nakinig sa akin. Hindi pa tayo tapos. Padabog na lumabas ang matanda kasama ang mga bataan nito. Napailing na lamang sila dahil sa nangyari. Tela, Karen, pasensya na kayo at nadamay pa kayo. Wala yun. Hindi rin naman kami ibang tao kay Tatay Usok. Kaya gagawin namin ang nararapat para sa kanya. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, sa lahat ng bagay kasama mo kami sa laban ni Tatay Usok. Hindi man naging maganda ang naging pag-uusap na yon, ay itinuon na lamang nila ang atensyon sa mga bisita. Dakong 2:00 na nang magpaalam si Rigor at Estela kay Apo. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Bukas, maaga tayo. Maaga ang libing ni Tatay. Aasahan ko kayo. Sige, walang problema. Mauna na kami. Naglakad na ang dalawa paalis. Malapit lang naman yun mula sa kanila, kaya nagpasya silang maglakad na lamang. Habang nasa daan, tahimik lamang ang dalawa. Sa kabila kasi ng mga nangyari sa burol, hindi pa rin humuhupa ang samaan nila ng loob sa isa't isa. Kaya naman, binasag na ni Rigor ang katahimikan. Kung ano man yung mga sinabi ni Hector sa iyo kanina, huwag mong isipin yun ha. Hindi yun totoo. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Hindi mo kailangan magpasalamat. Natural lang sa akin na gawin yun. Kasi asawa kita at mahal kita. Talaga? Gagawin mo yun sa akin palagi? Talaga? Duda ka pa? Ilang lalaki na ba sa bayan ang sinapa ko kasi binastos ka? Ngayon mo lang napansin yun? Kasi lagi mong iniisip na nagloloko ako eh. Kaya ayan, yung mga bagay na ginagawa ko para sa'yo nakakalimutan mo na. Oo na. Magsisimula ka na naman ng away eh. Basta, hanggat nandito ako, walang pwedeng manghamak o mambastos sa'yo. Makakalaban nila ang isa sa matinik na antingero na si Rigor. Gamitin mo yung yabang mo kapag nakaharap na natin ang pumaslang kay Tatay Usok. Ngumisi na lamang si Rigor sa sinabi ng kanyang asawa. Nang makauwi ay nagluto na muna ng mainit na sabaw si Estela sa kanilang bakuran, habang si Rigor naman ay inilatag ang lahat ng anting-anting nilang matagal nang itinago sa baul. Pinagmasdan niya ng maigi ang mga anting-anting na yaon. Inalam niya kung alin sa mga yon ang magagamit nila sa maaaring kaharaping laban. Dinampot niya ang isang kwintas na may palawit na kulay pulang bilog. Ang bagay na yun ay dugo ng kabayo na tumigas at kinorteng bilog. Binasbasan yon ni Tatay Usok nung bago pa lamang sila Rigor sa pagiging antingero. Gagamitin mo na ba yan? Napalingon si Rigor sa kanyang asawa na nasa pintuan na pala. Hindi ko alam. Nawala na lang si Tatay Usok. Hindi niya pa nasabi sa akin kung ano ang kakayahan ng anting-anting na ito eh. Bilin sa atin ng tatay mo nung nabubuhay pa siya. Huwag tayong gagamit ng anting-anting na hindi natin alam kung para saan. Dapat kilalanin muna natin. Napatango na lamang ang lalaki kay Estela. Si Estela naman, kinuha ang isang anting-anting na may palawit na tatsulok
na may sungay. Ito, malakas ito. Nagamit natin yan noon nung may nakalaban tayong tikbalang, hindi ba? Papalag kaya yan kung malakas na aswang ang kalaban? Hindi ko alam. Kung gusto mo, dalhin ko na lang lahat. Alam mo naman na hanggang 3 anting-anting lang ang pwedeng isuot ng mga kagaya nating antingero, di ba? Basta, bahala ka. Galit ka na naman ba? Galit ba ako? Mukha ba akong galit? Sige, tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Ewan ko sa'yo. Naiiritang lumabas na lamang si Estela ng kanilang bahay. Binalikan niya ang nilulutong sabaw sa labas ng kanilang bakuran. Habang nakatingin sa nagliliyab na panggatong, naramdaman ni Estela na parang gumagalaw ang anting-anting na kanyang suot-suot. Sinuyod niya ng tingin ang paligid. May nararamdaman siyang kakaiba. Pasimple siyang pumunta sa pintuan. Pagkakuha niya ng itak, sabay senyas sa asawang si Rigor. Lumabas din si Rigor. Nakuha nito ang nais sabihin ni Estela. Sabay na tumambay ang dalawa sa bakuran at nakikiramdam. Kanina ko pa nararamdaman to eh. Aswang, pero nagtataka ako kung bakit parang hindi ko matukoy kung nasan siya. Hindi kaya yan na yung aswang na pumatay kay Tatay Usok? Hindi. Ang sabi ni Apong sa akin, kapag nasa paligid na raw ang aswang na yun, makakaramdam ka raw ng kaunting hilo. Parang gumagamit daw kasi yun ng itim na salamangka. Kung ganun, malakas nga. Naglakad si Estela patungo sa labas ng bakuran. Hawak-hawak niya ang 3 anting-anting. Nakapikit siya habang pinakikiramdaman kung saan nagtatago ang aswang. Maya-maya pa'y dumilat na siya at saka tinawag si Rigor na may hawak na ring itak. Rigor! Doon! Tinuro niya ang direksyon ng isang kanto na kung saan may malaking puno ng akasya ang naroon. Nagmadali silang dalawa ni Rigor na pumunta roon. Pagdating nila, agad nilang nakita ang isang aswang na nakakapit sa sanga. Para itong mamag sa higpit ng kapit nito. Hoy! Ang lakas din ng loob mong lumapit sa bahay ng 2 antingero ha! Bumaba ka dyan! Nasa aktong ipupukol na sana ni Rigor ang hawak na itak. Ngunit bigla na lamang itong tumigil. Hawak-hawak nito ang braso at parang namimilipit sa sakit. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Mali ako ng unat ng braso eh. Ay nako, kainis! Bago umalis ang aswang sa punong yun, pinukol na ni Estela ang kanyang itak. Walang ano-ano ay tinamaan ang aswang na yon sa dibdib. Bumagsak ito at saka dali-dali nilang pinuntahan. Dumudugo na ang bibig ng aswang nang malapitan nila yon, ngunit nagagawa pa rin itong makatayo. Sabihin mo sa amin, nasaan ang iba mo pang mga kasama? Hindi nagsalita ang aswang at tumawa lang yon habang umuubo-ubo. Uminit agad ang ulo ni Estela at saka hinugot ang itak. Sabay hagupit nito sa liig ng aswang. Pampihira ka naman. Bakit mo naman tinuluyan kagad? Baka mamaya mapiga pa natin yun eh. E di may nalaman sana tayo. Mag-isip ka nga, mukha bang magsasalita yun? Ay nako, pinairal mo na naman ang init ng ulo mo eh. Init ng ulong sinasabi mo? Nakita ko yung mukha mo eh. Napikon ka. Wala akong pakialam. Ang iniisip ko ngayon, marami pa yan sila. Bukod doon sa pumatay kay Tatay Usok, may iba pang mga nagtatago. Huminga na lamang na malalim si Rigor, habang si Estela naman ay bakas na bakas ang galit sa mukha. Kitang-kita ang namumuong pagkamuhi nito sa aswang. Ipapaalam pa ba natin to sa konseho? Para saan pa? Wala naman silang pakialam sa atin, 'di ba? At isa pa, hindi na tayo kasapi sa konseho. Bahala na sila sa buhay nila. Kinuha ng 2 ang bangkay at sinunog sa kanilang bakuran. Walang nakaalam na tao dahil wala namang kapitbahay ang 2. Layo-layo kasi ang mga bahay doon kahit na medyo sumasabay na rin sa pagiging moderno ang lugar. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa bahay nila Apong. Yun na kasi ang oras na ihatid na sa huling hantungan ang matandang si Tatay Usok.
Nang nasa sementeryo na sila, nag-iyakan na ang mga taong nagmamahal sa kilalang antingero. 10 minuto lamang na ipasok na rin sa nicho si Tatay Usok. Hinihintay na lamang nilang masimentohan yun. Nang maramdaman ng lahat ang kakaibang pagkahilo. Ang iba ay napahawak sa mga nicho. Ang iba naman ay napaupo na lamang. Rigor, Apong, nandito na yata ang aswang na pumaslang kay Tatay Usok. Ang anting-anting ng kamalayan, gamitin nyo! Ayaw gumana! Kahit na nakararamdam ng pagkahilo, nilibot ni Estela ang tingin sa paligid. Sa hindi kalayuan, ay may nakita siyang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi niya naaninagan ang mukha, pero nararamdaman niya na yun na nga ang sinasabing malakas na aswang. Rigor! Yun na siya! Tinuro ni Estela ang lalaking nakatayo roon. Pagtingin niya ulit ay bigla na lamang yung nawala. Nawala na rin ang pagkahilo nila. Sinamantala naman nila ang pagkakataon na yun. Apong, bantayan mo muna ang mga tao rito. Rigor, samahan mo ko. Kahit walang dalang armas at tanging ang mga anting-anting lamang ang kanilang dala, hinanap nila ang aswang sa sementeryo. Noong mga sandaling yun, hindi gumagana ang kanilang anting-anting, bagay na alam ni Estela na labis na magpapahirap sa kanilang dalawa. Tumigil ang dalawa sa gilid ng isang malaking nicho. Huminga ng malalim si Estela at naramdaman na parang may tumitingin sa kanila. Hindi tayo dapat pumunta rito nang walang dalang kahit na ano eh. Ni hindi rin naman gumagana itong anting-anting natin. Diyos ko naman mahal, hindi ka na naman nag-isip eh. Kung natatakot ka, edi umalis ka na. Hindi ako natatakot. Ayaw ko lang mamatay tayo ng dahil lang sa katangahan. Ano ba? Hanggang sa ganitong sitwasyon, makikipagtalo ka pa sa akin? Oo na, mananahimik na ako. Nakasimangot ang mukha ni Rigor habang tumitingin-tingin sa paligid. Maya-maya lamang, nakaramdam na naman sila ng pagkahilo. Senyales na nasa paligid na naman ang sinasabing aswang. Aminado na si Estela na kinakabahan na rin siya, parang umiikot ang kanilang mundo. Mas malala na ang hilo na kanilang nararamdaman. Pagtingala nila sa taas ng nicho, naroroon ang isang lalaki na malabo ang itsura para sa kanila. Tumatawa yun na para bang nababaliw. Naglabas si Estela ng maliit na kutsilyo at sinugatan ang kanyang sarili. Sa paraang yun, biglang nawala ang pagkahilo ni Estela. Dito na niya napagtanto ang isang bagay. Rigor, hindi totoong pagkahilo ang epekto niya sa akin. Antok ang nararamdaman natin at hindi hilo. Akin na ang kamay mo. Malapit nang mapapikit si Rigor nang kunin ni Estela ang kamay nito para sugatan din. Gising na gising ang lalaki nang dumugo ang palad nito. Paglingon nila sa itaas ng nicho ay wala na ulit ang lalaking aswang doon. Umakyat sila sa nicho, ngunit hindi na rin nila nahanap pa ito. Hindi pa rin gumagaan ang mga anting-anting. Mahihirapan tayo nito sa susunod na makikita natin siya. Sa ngayon, hindi pa siya seryoso sa atin. Pinaglalaruan lang niya tayo. Agad na pinauwi nila Estela ang mga nakipaglibing dahil sa banta ng malakas na aswang. Pagkatapos ng libing, tinipo nila ang mga antingero na kapwa rin tumiwalag na sa konseho. Gumawa sila ng bagong samahan na pupuksa sa mga aswang, lalo na sa sinasabing aswang na gumagamit ng salamangka. Ang kanilang samahan ay tinawag nilang Samahan ng Mga Antingero kontra Aswang o SAKA. Nang malaman ng mga taga-konseho ang ginawa nilang samahan, ay nagalit si Hector sa kanila. Dahil doon, ipinagkalat sa buong bayan na hindi na maaaring pagkatiwalaan sila Estela. Nagdulot ito ng masama sa kanila dahil karamihan sa mga tao, traidor na ang tingin sa kanila. Pero walang pakialam si Estela doon. Ang mahalaga lamang sa kanya ay mayroong tatapat sa malakas na aswang. Bagay na alam nilang hindi naman gagawin ng konseho. Nagtayo sila ng maliit na kampo sa gilid ng kagubatan. Punong-puno ng anting-anting ang kampo nila. Kahit na alam naman nilang hindi yun gagana sa aswang, nakakalabanin nila.
ang kailangan nating malaman. Alamin kung anong anting-anting ang pwedeng tumalab sa aswang na yon. Dahil hanggat wala tayong gamit na anting-anting, malabo nating matatalo ang kalaban natin. Tandaan natin na hindi lang siya basta-basta. Kung nagawa niyang patayin si Tatay Usok, malamang sa malamang ay kayang-kaya niya rin gawin yun sa atin. Pero anong anting-anting nga ang magagamit natin? Lahat ng anting-anting ni tatay hindi rin gumana. Dala-dala niya yun nung araw na salakayin sila. Lahat na lang ng anting-anting natin ay dalhin. Para sa oras na nandyan na yung aswang na yon, mas madali lang natin malalaman kung anong anting-anting ang nararapat. Sang-ayon ako kay Rigor. Ngayon, umuwi kayo sa inyo at kunin ang lahat ng anting-anting na meron kayo. Bumalik kayo rito mamayang gabi. Tangulang ang tugon na ginawa ng mga kapwa nila, antingero. Naiwan ng tatlo sa kanilang kampo. Pareho silang nahihirapan sa pag-iisip ng paraan kung papaano matatalo ang aswang na kalaban nila. Apong, wala ka bang alam na ibang anting-anting ni Tatay Usok na naitago niya? Umiling-iling ang lalaki. Wala. Kilala mo naman si tatay. Masyadong malihim yun pagdating sa mga anting-anting niya. Isarado na nga lang muna natin itong kampo. Bukas na natin pag-usapan ang iba pang gagawin. Sigurado akong kailangan ka na sa inyo. Isinarado ng tatlo ang kampo nila. Sabay-sabay silang naglakad pa uwi. Hindi pa sila nakalalayo. Nakasalubong na nila ang isa pa nilang kasamahan. Takot na takot. Nanginginig ang tuhod at kamay na para bang nanghihina. Anong nangyari? Bakit ka ba natataranta? Yung mga kasama natin, inatake sila ng malakas na aswang sa daan. Ano? Dali-dali silang tumungo sa kinaroroonan ng mga kasamahan nila. Pero huli na nang dumating sila. Nakahandusay na ang mga yun sa simento. Kalat-kalat ang mga laman loob at naliligo rin sa sarili nilang mga dugo. Napatakip na lamang ng bibig si Estela. Karumal-dumal ang sinapit ng mga kaawa-awa nilang kasama. Diyos ko po! Aminado ang babae na sa sandaling iyon, sobrang kabado na ang kanyang kalooban. Hindi niya maitatanggi na nag-aalala pa rin sila sa kanilang kaligtasan. Nabulabog ang buong baryo sa narinig na yon. Mabilis din namang nakialam ang konseho at sinisi na naman silang tatlo. Sirang-sira na ang pangalan ng mag-asawa sa mga tao. Tinuturing na silang malas ng karamihan. Dumating si Hector sa mismong pinangyarihan ng pagkaguluhan na yon ng mga tao. Lumapit ito kina Stella nang may nang-iinsultong ngiti. Sinasabi ko naman sa inyo na hindi nyo kaya kung wala kayo sa konseho. Nasaan ang tapang at yabang nyo ngayon? Tingin nyo may paghihiganti nyo si Uso kung kayo tatlo lang? Mas malabo pa sa sabaw ng pusit kung mangyayari yan. Niwala pa nga kayo napapatunayan bilang antingero eh. May napatunayan kami o wala. Hindi na kami aanib sa isang samahan na mababaw ang isip at duwag humarap sa malakas na kalaban. Nagbago ang itsura ng mukha ni Hector. Pero nang maramdaman ng matanda na nakahanda rin si Rigor, ay pinilit nitong maging kalmado. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang yabang ninyo. Babalik din kayo sa konseho para magmakaawa ng tulong. Kung wala ka nang sasabihin na maganda, umalis ka na lang. Hindi kami kakausap ng basurang antingero na katulad mo. Rigor, Apong, tara na. Ipaalam natin sa mga pamilya nila ang nangyari. Naiwang napanganga si Hector sa sinabing yon ni Estela. Mas lalo itong nanggalaiti. Dapat sinampal mo eh. Nang maranasan mo naman na makasampal ng magaspang na mukha. Tahimik lang si Estela. Seryoso ito at hindi man lang nagpakita ng kahit na anong pakikipagbiruan. Inisa-isa nila ang bahay ng mga kasamahan nilang na biktima ng aswang. Kagaya ng kanilang inaasahan, sa kanila nagalit ang mga iyon. Sila rin ang sinisisi. Ganun pa man, inuunawa na lamang nila ang mga nangyayari. Alam nila na masakit talaga mawalan ng mahal sa buhay. Sumama si Apong sa bahay nila Estela
Inilatag nila Estela ang lahat ng anting-anting nilang wala pang basbas. Napansin ni Apong ang isang kwintas na may kulay pulang bilog na palawit. Nabuong dugo ng kabayo. Natigilan si Estela at Rigor. Alam mo ba kung anong gamit niyan? Sa pagkakatanda ko ganito rin ang ginamit ni tatay nung unang beses silang may nakalaban na aswang. Ang anting-anting na ito ay tinuturo ang lokasyon ng aswang. Nakakapagpalis ng kaba o pagkaduwag sa kalooban ng gumagamit. At higit sa lahat, kapag suot mo raw ito, hindi ka raw tatabla ng kahit anong atake ng aswang. Nabuo talagang anting-anting na yan para sa mga aswang. Papaano natin ito babasbasan? Si Tatay Usok lang ang may kaalaman sa pagbabasbas ng ganyang uri ng anting-anting. Alam ko, pero hindi ako sigurado kung tama ang natatandaan ko ha. Pero pwede nating subukan. Teka. Sabihin na nating anting-anting talaga yan laban sa aswang. Pero gagana kaya yan dun sa aswang na kalaban natin? O baka katulad lang din ng ibang anting-anting na hindi umiepekto kapag andyan na yung aswang na yun? Hindi natin alam. Pero ang mahalaga, alam natin para talaga to sa aswang. Wala na tayong magagawa. Subukan natin. Isagawa na natin ang pagbabasbas. Kinuha na ni Estela ang mga sangkap para basbasan ang anting-anting na pula. Inalis nila ang mga nakalatag sa lamesa at doon inilagay ang mga sangkap. Nagsindi ng kung ano-anong kandila si Apong, habang si Estela at Rigor naman ay nagpatak ng kanika nilang dugo sa tubig na may binating itlog. Hinaluan din yun ni Apong ng mga sangkap. At sakay binaba doon ang sinasabing anting-anting. Sabay-sabay nilang binanggit ang ritual na kung saan nagbibigay malay umano sa anting-anting. Halos 1 oras ang kanilang itinagal at nang sa wakas ay natapos na sila, binalot ni Apong sa telang kulay itim ang anting-anting. Ibinaon nila yun sa lupa na nasa paso. 4 na araw. 4 na araw bago natin siya kunin ulit. Doon natin malalaman kung talagang makakaroon na siya ng enerhiya. Huminga ng malalim si Estela. Palihim niyang hiniling na sana yun na nga ang anting-anting na magagamit nila sa aswang. Mabilis na lumakad ang mga araw. Tuluyan nang bumitiw ang ilang kasamahan nila sa samahan. 3 na lamang sila na nanatili. Ganun pa man, hindi pa rin nagbago ang kanilang layunin. Hapon ng Lunes, nagmamadaling makabalik ang mag-asawa sa kanilang bahay. Yun na kasi ang itinakdang araw para kunin na nila ang nilibing na anting-anting. Mabilis na hinukay ni Estela ang lupa at sandali lamang nakuha na rin nila ang anting-anting. Namamangha si Estela at Rigor dahil sa mga sandaling yun, hindi na yun kulay pula, kung hindi kulay tsokolate na. Mahal, kulay tae na ito ah. Ibig sabihin, meron ng bumabalot na enerhiya sa anting-anting na ito. Rigor, suotin mo. Isinuot ni Estela kay Rigor ang anting-anting. Ngunit walang kakaibang nararamdaman doon ang asawa. Parang normal na kwintas lamang ang nasa leeg niya. Baka hindi ito para sa akin. Subukan mo mahal. Ikaw yata ang kikilalanin eh. Kinakabahang kinuha ni Estela ang anting-anting at saka sinuot. Wala pang ilang segundo, naramdaman agad niya ang kakaibang ginhawa sa kanyang katawan. Parang mas lumiwanag din ang kanyang isipan. Ako nga ang pinili niya. Sana lahat pinipili. Anong pinagsasasabi mo? Wala. Ang sabi ko, masaya kung may magagamit na tayong anting-anting laban sa mga aswang. Inamoy-amoy ni Estela ang lalaki. May naaamoy itong amoy ng babae. Agad na sumalubong ang kilay ni Estela. Inipis na naman ang utak nito at kung ano-ano na ang iniisip. Bakit amoy babae ka? Ha? Bakit amoy babae ang damit mo? Baliw ka ba? Damit mo to eh. Hiniram ko lang. Sandaling natahimik si Estela.
Tila naramdaman nito ang hiya nang mamukaan na damit nga niya ang suot-suot ng asawa. Nababaliw ka na naman siguro, no? Hayaan mo na. Ang mahalaga, meron ng... Natigil ang sasabihin ni Estela nang biglang may humahangos na kamag-anak nila Apong ang dumating. Lumakas ang kanilang kaba nang marinig na umatake ang aswang. Dali-daling tumayo ang mag-asawa. Dala-dala ang bagong anting-anting ay tinungo nila ang bahay nila Apong. Pagkarating nila doon, ay inabutan nila si Apong na inaasikaso na ang mga naroroon. Hindi naman sobrang malala ang tinamo ni Apong, pero sugatan ang kamay at likuran nito. Dinamay din ang kanyang hita, dahilan para hindi ito makatayo. Stella, Rigor, malakas talaga siya. Hindi ko siya nakita. Bigla na lang akong bumulagta eh. Pumunta kayo sa kabilang baryo. May papatayin siyang antingero. Si Lola Telang. Lumaban ka, Apong. Kami na ang bahala. Wala nang sinayang na pagkakataon si Estela at Rigor. Mabilis nilang pinara ang tricycle na napadaan. Bumaba sila sa baryo ng Maisan. Tahimik ang lugar. Napahawak si Estela sa anting-anting nang maramdaman na lumalamig yun. Bakit, mahal? Ano na naman ba naamoy mo sa akin? Nagpaparamdam ang anting-anting. Rigor, gumagana siya. Eh baka naman ibang aswang ang dahilan kung bakit yan nagkakaganyan. Hindi. Malakas ang pakiramdam ko na nandito siya. Bilis, puntahan agad natin si Lola Telang. Tumakbo ang dalawa papasok sa baryo. Sa kasamaang palad, nakatapak si Estela ng bato dahilan para madapa siya. At sa kasamaang palad, natawa si Rigor. Mabuti na lang ay napigilan nito ang sarili. Pinatikim pa rin ni Estela si Rigor ng isang malakas na sampal. Wala na kasi siyang oras para makipagtalo pa. Nakahawak sa pisngi si Rigor habang tumatakbo sila. Pagdating nila sa bahay ni Lola Telang, eksaktong nasa pintuan ng matanda ang aswang na sa pagkakataon na yon, klaro na nilang nakikita ang mukha nun. Pulang-pula ang mata nito, mahahabang mga pangil at lumilitaw-litaw ang dila. Dahil sa bagong anting-anting ni Stella, hindi siya tinatablan ng antok. Tanging si Rigor at Lola Telang ang naaapektuhan. Sugatan mong sarili mo, Rigor. Si Lola Telang ang uunahin ko. Ako ang asawa mo, hindi si Lola Telang. Pero hindi na niya pinansin pa si Estela. Pinagtuunan ni Estela ang aswang na naroroon. Kinuha agad ni Estela ang kanyang itak at saka lumapit. Tinaga niya ang aswang pero mabilis itong nakailag. Sa sobrang bilis, hindi na niya namalayan na nasa likod na pala niya ito. Kinalmot ng aswang si Estela pero nagulat lang ang aswang nang hindi siya nito masugatan. Dahil doon, sinamantala ni Estela ang kanyang pagkakataon. Muli niyang hinataw ang aswang. Tinamaan yun sa kamay pero wala lang nangyari. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Tatay Usok. Dumistansya ang aswang. Tumawa ito ng malakas na para bang nang iinsulto. Bagay na lalong nagdulot ng inis sa babae. Huwag kang magpapadala sa pangasar niya. Sisirain niya lang ang utak mo. Mag-iingat ka, iha! Ang aswang na yan ay sinauna. Gumagamit yan ng salamangkang itim. Sabi ni Lola Telang na sinugatan na rin ang sarili. Isa siya sa mga aswang na itinuturing naming malakas. Ang tawag sa kanila ay mga berdugong aswang. Mga dating mangkukulam o mambabarang na ibinenta ang kaluluwa sa demonyo. Mas lalong lumakas ang tawa ng berdugong aswang. Sa mga sandaling yon, kalmado na si Estela. Gamit mo na pala ang anting-anting na pangontra sa aswang. Ang kaso nga lang, matalino ko. Kung hindi ka tinatablan, edi yung asawa mo na lang. Aatakihin sana ng aswang si Rigor nang biglang pinukol ni Estela ang itak sa direksyon ng berdugong aswang. Tinamaan na naman yun sa balikat. Napaatras ito at agad namang lumapit si Rigor kay Estela. Inalalayan ni Rigor ang matandang si Telang. Pagtingin nila sa aswang, parang wala man lang nangyari doon. Nakakatayo pa rin yun ng tuwid kahit na dalawa na ang tama nito.
Kikit tayo muli, babaeng antingero! Walang ano-ano ay lumundag ang aswang paakyat sa bubong at tuluyan nang umalis. Lola Telang, ayos lang ho ba kayo? Ayos lang naman ako. Hindi naman niya ako nasaktan. Pero, kayo ba ang mga estudyante ni Usok? Oho, estudyante nga ho kami ni Tatay Usok. Nasaan si Usok? Dapat tulungan niya kayong talunin ng aswang na yon. Hindi yun basta-basta. Nakalaban na namin ang aswang na yon noong dalaga pa ako. Si Usok, siya lang ang makakatalo ron. Nagkatinginan ng mag-asawang si Estela at Rigor. Sumenyas na lang si Rigor na siya na ang magsasabi sa matanda. Lola Telang, si Tatay Usok po, wala na po. Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi ito makapaniwala. Ha? Si Usok? Wala na? Anong wala na? Patay na? Patay na po si Tatay Usok. Pinatay siya ng aswang na nakaharap po natin ngayon. Sa pagkagulat ay tila ba ng hina ang matanda. Inalalaya na lang yun para makaupo sa upuan. Papaanong namatay? Malakas si Usok. Magaling siya. Matalino pa. Papaano? Hindi po gumana ang mga daladalang anting ni Tatay Usok. Yun na naging kahinaan niya. 2 estudyante niya lang ang nakaligtas. Imposible na hindi gagana ang anting-anting ni Usok. Imposible. Oo nga't malakas ang isang yon. Pero hindi pangkaraniwan ng mga anting-anting ni Usok. May basbas mismo yon ng mga bathala ng arayat. Makapangyarihan ng mga anting-anting niya. Ang tanging makakatalo lamang sa anting-anting niya ay ang Diyos ng mga aswang na alam naman nating matagal nang wala. Sa madaling sabi, sa henerasyon ngayon, walang aswang ang maaaring makatalo kay Usok. Kung engkanto na taga-Biringan ay pwede siyang matalo. Pero aswang, hindi pwede. Muling nagkatinginan ang mag-asawang Estela at Rigor. Naguguluhan sila sa sinasabi ng matanda. Malakas ang aswang na nandito kanina. Napapawalang bisa niya ang mga pangkaraniwang anting-anting. Pero ikaw, Estela, kayong dalawa, kayang-kaya ninyong talunin yon. Kung kayang-kaya naming manalo sa aswang na yon, ibig sabihin, sisiw lang dapat yung kay Tatay Usok. Oo nga, inulit mo lang ang sinasabi ko eh. Hindi pwedeng matalo si Usok ng aswang na yon. Duda ako dyan. Sinasabi niyo ho bang may ibang nilalang na nakalaban si Tatay Usok? Yan ang hindi ko alam. Basta iba ang level ni Usok. Hindi niyo pa alam kung gaano siya kagaling noong araw. Palagay ko, may nangyaring hindi natin alam. Bumuntong hininga si Estela. Lalo siyang naguluhan sa sinabi ng matanda. Matapos ang pag-uusap na yon, siniguro nilang nasa ligtas na kalagayan ang matanda. Dinala nila yon sa iba pa nilang kakilala na antingero rin. Gulong-gulo ang utak ni Estela sa mga pagkakataon na yon. Kaya naman, para mas mabigyan ng linaw ang lahat, naisipan ni Estela na hanapin ang 2 estudyante ni Tatay Usok. Malakas ang kutob ni Estela na mayroon silang malalaman mula roon. Binalikan nilang 2 si Apong na nakaratay pa rin ang katawan sa higaan. Hindi makatayo pero magaan na rin naman ang pakiramdam. Kung hayaan na muna natin si Apong makapagpahinga. Nasa tapat lang sila ng bahay nang pigilan si Estela ng kanyang asawa. Wala tayong dapat sayangin na oras, Rigor. Kailangan nating malaman kay Apong kung ano ang pangalan ng 2 yun at kung saan sila nakatira. Magsasalita pa sana si Rigor pero nauna nang pumasok si Estela sa loob. Pagdating nila doon ay naabutan nilang gising si Apong, inaasikaso ng mga kamag-anak. Apong, pasensya ka na kung nakakaabala kami. Pero alam mo bang pangalan ng 2 estudyante ni Tatay Usok na nakaligtas? Sandaling napaisip si Apong. Buloy at Enteng. Tama, yun nga ang pangalan nila. Saan sila nakatira? Hindi ko alam ang eksaktong address pero sa pagkakaalala ko, parang taga-Baryo Manggahan sila. Bakit hindi nyo inalam? Ang sabi ni Lola Telang, hindi pwedeng matalo si Tatay Usok ng aswang na yun.
Ang ibig sabihin niya, ibang nilalang ang pumaslang sa kanya. Nilalang na mataas kesa sa aswang. Kung ganyan, dapat makausap natin ang 2 estudyante ni tatay. Sige, kami na lang ang lalakad. Magpahinga ka lang dito, Apong. Pasensya ka na, Apong. Pero iiwan ka muna namin dito. Kami na ang bahala. Isa pa, may anting-anting na kaming panlaban sa kanya. Napangiti si Apong sa kanila. Estela, Rigor, maraming salamat ha. Pakiusap, bumalik kayo ng ligtas. Umuo lang ang mag-asawa. Bago pa mas lumalim ang gabi, ay lumarga na rin sina Estela at Rigor papuntang baryo Manggahan. Wala silang pahinga, wala rin silang kain-kain. Hindi nila maramdaman ang gutom. Ang tanging nararamdaman lamang nila ay ang kasabikan na malaman ang katotohanan. Nang marating nila ang baryo Manggahan, ipinagtanong-tanong nila ang pangalan ng 2 estudyante. Naituro naman sa kanila ang bahay ng isa na si Enteng. Kaso nga lamang, iba ang inabutan nila. Nag-iiyak na pamilya ang kanilang dinatnan. Pagsilip ng mag-asawa sa mga naroroon, kita nilang nakabulagta ang binatang si Enteng sa bakuran. Duguan at wala ng malay. Mas lalo silang naintriga nang marinig na hindi lang pala yun ang pinatay sa mga oras na yun. Pinuntahan din nila ang kinaroroonan ni Buloy. Pero nang makarating sila roon, iyakan din ang kanilang dinatnan. Patay na si Buloy. At tumutugma ang mga sabi-sabi roon na kasabay nitong napatay si Enteng. Mahal, mukhang sinadya silang patayin. Pinatahimik sila para hindi sila makapagsalita. Nakatingin lamang si Estela sa kawawang bangkay ni Buloy. Hindi aswang ang pumatay sa kanila base sa mga sugat na meron silang 2. Kilala ko na kung sinong may gawa nito. Parang nakukuha na niya kung sino ang tinutukoy ng kanyang asawa. Isang taong malapit kay Tatay Usok na may lihim na inggit sa kanya. Hindi na sila nagtagal doon. Nagmadali silang umuwi. Tahimik lang si Estela pero ramdam ni Rigor ang namumuong galit sa asawa. Pagka-uwi nila, nagulat ang lalaking si Rigor nang biglang tagain ni Estela ang lamesa sa kanilang bakuran. Walang iya yan si Hector. Napakawalang iya niya. Papatayin ko siya. Kumalma ka lang, mahal. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Kumalma? Yan lang ang masasabi mo? Eh ano bang gusto mong marinig? Sumugod ka doon at makipagpatayan ka sa kanila? Tingin mo may mangyayaring maganda kung yun ang gagawin mo? Tandaan mo hindi pwedeng maging 2 ang kaaway natin ngayon dahil kulang na kulang tayo sa tao. Kung kakalabanin mo ang konseho, may kalaban pa tayong aswang, tingin mo mananalo tayo? Di ba hinahanap natin ang pumatay kay Tatay Usok? Bakit ngayong nahanap na natin siya? Bigla ka na lang aatras. Pwede ba, Estela? Pagganahin mo nga yung utak mo. Maging practical ka. Hindi sa lahat ng oras puro emosyon ang gagamitin mo. Diyos ko naman mga babae nga naman talaga Kung duwag ka, wag mo na akong samahan. Hindi ko kailangan ng mahina at duwag na kasama. Mahina? Yan! Yan ang tingin mo palagi sa akin Lagi mo akong minamaliit porque ikaw ang mas magaling sa ating 2. Hindi mo man lang nakikita lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Wala kang ibang alam kundi ang tingnan ng sarili mo na nakakataas sa akin. Under mo ako palagi Kahit kailan, hindi mo pinakinggan ang mga opinyon ko. Lagi mo na nga lang ako pinaghihinalaan na may babae. Wala pang halaga ang salita ko sa relasyon na ito. Sige, sumugod ka sa konseho. Kalabanin mo sila. Malakas ka, di ba? Magaling ka, di ba? Sige, puntahan mo sila. Siguraduhin mo lang na uuwi ka ng buhay. Kasi kapag hindi ka nakabalik, pinatunayan mo lang sa akin na emosyon lang ang malakas sa'yo at hindi ang utak. Nakakapagod ka na. Pagalit na lumabas si Rigor ng bahay nang hindi man lang lumilingon sa kanyang asawa. Si Estela naman, nagmatigas pa rin. Mas mataas pa ang pagmamalaki nito kaysa sa kanyang asawa. Kinuha ni Estela ang itak na nasa lamesa. Hindi ito nagdalawang isip na harapin si Hector. Tumungo siya sa lugar kung saan naroroon ang kampo ng mga taga-konseho.
Nang makarating siya ron, naabutan niyang nagtatawanan sila Hector. Mas lalo pang ang nag-init ang ulo niya nang marinig na binanggit ang pangalan ni Tatay Usok. Nang mapansin siya ng mga taga-konseho ay huminto ang mga yun sa kanilang kasiyahan. Lumapit naman si Hector kay Estela na nakatayo lang din sa tapat. Oh, anong ginagawa ng isang magaling na estudyante ng aking matalik na kaibigan na si Usok? Naisip mo na bang isang malaking pagkakamali na umalis kayo sa konseho? Susunod ka na ba ulit sa mga utos ko? Hindi agad sumagot si Estela. Walang ano-ano ay bigla nitong hinataw ng itak ang matandang si Hector. Pero dahil marami din itong anting-anting ay hindi tumama ang ginawa ni Estela. Akmang lulusubin ng mga tauhan ni Hector ang babae nang senyasan nito ng matanda na huwag kikilos. Ngumiti lamang ang matanda kay Estela. Laman ng ngiting yun ang pang-iinsulto nito. Lalo namang nainis si Estela. Base sa itsura ng muka at sa mga mata mong nanlilisik, mukhang alam mo na ang totoong nangyari. Napakawalang puso mo. Wala kang kaluluwa. Bakit mo yung ginawa kay Tatay Usok? Magkaibigan kayong dalawa. Dahil hadlang siya sa mga gusto kong mangyari. Iba ang paniniwala niya. Salungat sa paniniwala ko na pwede nating maging kasundo ang mga aswang. Ganun lang, kapag hindi kayo pareho ng paniniwala, wala siyang halaga sa'yo. Parang yung asawa mo, di ba? Kaya ka mag-isang nagpunta rito hindi rin kayo nagkakasundo. Nagtawanan ang mga naroroon. Muling tinaga ni Estela ang matanda, pero sa kasamaang palad, kahit nasa harapan niya lang yun, ay hindi pa rin siya tumama. Hindi mo ako magagawang sugatan yan. Nakakalimutan mo na ba? Ako ang pinakamataas sa konseho. Ibig sabihin lang nun, nasa akin din ang matataas na anting-anting. Hindi nakasagot si Estela. Naramdaman niya kasi na nasa lugar din na yon ang aswang na berdugo. Napansin din niya na naramdaman din yon ni Hector. May bisita pala kami. Sandali lang, Iha. Makikipag-usap lang ako sa aswang na inakala kong pumatay sa Tatay Usok mo. Naglakad si Hector ng bahagya at humarap sa malaking puno kung saan nakatago ang aswang. Kaibigan, magpakita ka. Pag-usapan natin ang tungkol sa kasunduan sa pagitan ng mga antingero at mga aswang. Walang tumutugon, ngunit nakarinig lang sila ng angil. Isang malaking kahibangan ang ginagawa mo. Wala siyang plano na makipagkasundo sa mga tao. Papatayin niya lahat ng mga antingero. Huwag kang tanga. Manahimik ka! Wala kang alam sa pakikipag-usap sa mga aswang. Marami ka pang kakaining bigas. Kaya itikom mo yung bibig mo bago ka pa bumulagta dyan. Kakausapin sana ulit ni Hector ang aswang sa puno. Nang mapansin nitong lahat ng miyembro ng konseho ay nakaramdam bigla ng pagkaantok. Nanlaki ang mata ng matanda. Si Estela naman ay inihanda na rin ang sarili. Inutil! Nilagay mo lang sa kapahamakan ng mga tao mo. Mga ilang sandali lang, nagpakita na ang berdugong aswang. Ngunit sa halip na si Hector at Estela ang harapin nito, dumiretso ito sa mga tauhan ni Hector na halos lahat ay inaantok na. Hindi ako tanga para makipagkaibigan sa mga taong gusto kong patayin. Walang pakundangan na hinablot ng berdugong aswang ang isang taga-konseho. Marahas nitong tinarak ang kamay sa dibdib nito at pilit na inilabas ang puso. Gulat na gulat si Hector sa kanyang nasaksihan, habang si Estela naman ay nanatili lang sa gilid at mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang armas. Kinuha na rin Hector ang kanyang mahabang itak. Sinubukan itong labanan ng berdugong aswang, ngunit bago pa man siya makalapit, pinagpapaslang na ng aswang ang mga taga-konseho. Brutal ang ginawa ng berdugong aswang. Halos hindi na makilala ang iba nitong pinaslang. Nang malagas na ng aswang na yon ang mga taga-konseho, si Hector naman ang pinagtuunan nito. Ikaw pala ang pinuno ng konseho. Hedi, ikaw pala ang nagpapahirap sa lahat ng aswang sa loob ng mahabang panahon. Bakit? Papatayin mo ba ako? Lumapit ka kung kaya mo.
Sumeryoso ang berdugong aswang. Bakas na bakas naman ang pagkakabahala sa mukha ni Hector. Hector, hindi ka katulad ni Usok. Malayong malayo ka sa level niya. Pero salamat dahil ikaw na ang pumaslang sa kanya. Kasi sa totoo lang, hindi ko siya malapitan. Ngayon, pagsisisihan mo na inalis mo sa buhay mo ang isang kaibigan na sana'y tutulong sa'yo sa mga ganitong kalagayan. Hindi ko kailangan si Usok. Kayang-kaya kitang pabagsakin. Lumapit ka sa akin. Tingnan natin kung tatablan ako ng kalmot mo. Tumakbo ang berdugong aswang papalapit kay Hector. Buong akala na matanda ay makikisama ang anting-anting nito. Ngunit sa huli, hindi rin siya tinulungan nito. Tinamaan si Hector ng malalim na kalmot sa bandang tagiliran nito. Naging dahilan yun para magpagewang-gewang ang matanda. Akala mo ba tatalam sa akin ang mga anting-anting na yan? Hinding-hindi! Dahil hindi naman ikaw ang may-ari niyan! Ninakaw mo na yung kay Usok! Nanlaki ang mata ni Estela nang marinig yun. Napagtanto niya na kaya pala wala nang suot-suot si Tatay Usok na anting-anting nun ay dahil ninakaw palang lahat ni Hector. Hindi pwede to. Hindi ako matatalo ng isang mababang nilalang na katulad mo! Nasa aktong lulusob pa si Hector sa berdugong aswang, pero sa kasamaang palad, yun na ang naging katapusan niya. Tumagos ang kamay ng aswang sa dibdib ni Hector habang hawak-hawak ang puso nito. Sa pagkakataong yun, kahit suot-suot ni Estela ang anting-anting na mula sa dugo ng kabayo, nakararamdam na rin siya ng takot. Mabuti na lamang, kahit papaano'y bumabalik siya sa katinuan kapag umiinit ang suot niyang anting-anting. Pagkatapos paslangin ng berdugong si Hector, dahan-dahan naman itong lumingon kay Estela. Nanlilisik ang mata ng aswang habang nakangiti ng malapad. Kita pa ang malalaki nitong pangil na may bahid ng dugo. Pasensya ka na akong pinaghintay kita. Pero huwag kang mag-alala, babae. Ikaw na ang susunod ngayon. Tumayo ng diretsong berdugo. Matapang naman na tumugon si Estela. Nakakalimutan mo na ba na hindi mo ko kayang sugatan? Paano ko naman makakalimutan yon? Yun nga ang dahilan kung bakit nag-isip ako ng ibang paraan. Nagtaka si Estela kung anong tinutukoy ng berdugo. Kung hindi ka tatablan sa kalmot ko, edi... Naglabas ng 4 na kutsilyo ang aswang nakaharap si Estela. Nagulat na lamang ang babae nang ipukol ng aswang na yon ang isang kutsilyo sa kanya. Nang maramdaman niya na tatama na sa kanya yun, ay umilag siya ng bahagya. Ngunit nadaplisan pa rin ang kanyang braso. Ngayong alam ko nang pwede kitang saktan gamit ang armas. Humanda ka sa akin ngayon. Hindi makapaniwala si Estela. Hindi niya inakala na ang suot niyang anting-anting ay pangontra lamang sa kalmot ng aswang. Hindi pala nito pwedeng kontrahin ang pag-atake na ginagamitan ng armas. Dito niya napagtanto na ang anting-anting na mula sa dugo ng kabayo ay para lamang talaga sa aswang. Ganon pa man, hindi nagpakita ng takot si Estela. Mas lumalakas ang loob niya dahil sa gabay na binibigay ng anting-anting. Bakit? Akala mo ba masisindak mo ako sa bago mong stratehiya? Mangarap ka! Sumabay si Estela sa paglusob ng aswang. Dumampot naman ang berdugo ng itak at nang magtama ang kanilang patalim, kapwa sila napaatras. Sa lahat ng gusto kong paslangin, parang ikaw palang yata ang nagbibigay ng kaunting saya sa akin. Tama yan, pahirapan mo ko. Huwag kang tutulad sa pinuno ng konseho nyo na walang kwento. Ang dami mong satsat! Aswang ka ba talaga o ano? Bakit maatat-tatat kang mamatay? Ayaw mo bang tumagal ang buhay mo? Hindi na sumagot pa si Estela. Tumakbo siya palapit sa aswang. Mabilis ang bawat hagupit na ginagawa niya. Napapaatras lamang ang kanyang kalaban. Maya-maya pa, nakakuha ng tamang pagkakataon si Estela. Tinaga niya ang hita ng aswang. Tinamaan naman yun na naging dahilan para umatras muna ang berdugo. Napaatras ka yata. Magaling ang ginawa mo, babae. Pero mas magaling itong gagawin ko.
May inilabas na botelya ang berdugong aswang. Bigla nitong binasag sa bato ang botelya. Ilang segundo lamang, naramdaman na lang ni Stella ang pagkasakit ng kanyang mata. Para siyang tumititig sa bagong hiwa na sibuyas. Ngayon, ako Malabo na ang paningin ni Estela sa mga sandaling yun. Ang huling nakita niya bago siya mapapikit ay isang palaso na tumarak sa kanang mata ng aswang. Naramdaman na lang niya na may bumuhat sa kanya paalis. Mabilis silang nakalayo dahil kayang-kaya siyang buhatin ng lalaki. Sandali silang tumigil para hilamusan ng tubig ang mata ni Estela. Doon lamang nalaman ng babae na si Rigor pala yun. Kumusta na mga mata mo? Nakikita mo na ba ako? Tinapatan pa ni Rigor ng flashlight ang mukha ng asawa. Uy, tinatanong kita. Bakit ka nandito? Ha? Baliw ka ba? Malamang asawa kita. Sasamahan kita. Ililigtas kita. Di ba sabi mo, nakakasawa na ako? Sabay na natin yung pag-usapan, pwede ba? Sa ngayon, kailangan natin makatakas. May tama ka. Narinig nila ang malakas na pag-angil ng berdugong aswang. Parang galit na galit yon. Kaya mo na bang tumakbo mag-isa? Kailangan na natin makalis bago pa niya malaman na nandito ka. Bakit pa tayo aalis? Kaya ko naman siyang harapin. Meron ka pang hindi alam sa anting-anting na dala mo. Kailangan mong malaman yon mula kay Lola Telang. Makinig ka muna sa akin, pwede ba? Kahit ngayon lang, bago ka pa mapahamak. Bumuga na lang si Estela ng malakas na hangin. Wala na rin itong nagawa ko, hindi ang sumunod na lang din kay Rigor. Takaalis sila ng ligtas doon. Dumiretso na sila sa bahay ng matandang si Telang. Sakto naman nagising pa ang matanda at para bang alam na darating sila. Agad na nilinis ang sugat ni Estela. Pagkatapos ay pinaliwanag na rin ng matanda kung anong klase ng anting-anting ang dinadala niya. Iha, hindi mo lubos na kilala ang anting-anting na yan. Bakit ho? Ano ho bang hindi ko alam? Ang anting-anting na yan ay orihinal na ginagamit ng aswang. Ha? Papaanong ginagamit po ng aswang? Pangontra nga po ito sa aswang, di ba? Yan ang anting-anting na isa sa mga anting-anting na ginagamit ng mga aswang noong araw. Galing yan sa dugo ng kabayong nayanggaw. Ang anting-anting na yan ay dating ginagamit ng hari ng mga aswang. Pero tinalo yon ng ninuno ni Usok. Walang alam si Usok kung para saan yan. At dahil hindi niya mapakikinabangan, tinispatsa niya yan kaya napunta sa'yo. Kung anting-anting pala ito ng mga aswang, di hindi ko dapat ito ginagamit? Sa oras na mapagtanto ng anting-anting na yan na ikaw ay isang tao, mawawala na yan ng bisa. O kaya naman, maghahanap siya ng magmamay-ari sa kanya. Delikadong gamitin yan laban sa aswang dahil anumang oras, pupwedeng mangilala ang anting-anting na dala mo. At kapag nakilala niya na aswang ang kinakalaban niya, mawawalan siya ng bisa dahil kahit kailan, hindi kinakalaban ng anting ang nilalang na alam niyang kakampi niya. Pambihira naman, Manang. Bakit ngayon niyo lang po sinabi to? Dapat nung una pa lang. Pasensya ka na, Iha. Ngayon ko lamang nahanap ang libro kung saan nakalista ang mga anting-anting ng mga aswang. Nagkataon na nakita ko ang anting-anting na yan sa libro. Pero, Lola Telang, ano po yung sinasabi niyo sa akin na paraan para hindi bumaliktad yung anting-anting niya? Tumingin ng seryosong matanda kay Estela. Kailangan mo, Iha, iparamdam sa anting-anting na yan na aswang ka. Ano po? Magpapayanggaw ako? Hindi naman po yata tama yun, Lola. May kinuhang maliit na garapon ang matanda. Nilapag nito sa lamesa yon. Ito ay dugo ng kabayo. May laman ito na dugo ng aswang at tao. Ginagamit ito ng mga antingero noong araw para magpanggap na aswang. Kailangan mo lamang inumin ito ng kaunti. Ito lamang ang paraan para maramdaman ng anting-anting na aswang ka.
at para mas magamit mo ng maayos ang anting-anting na yan. Pero papaano ho kung natuluyan maging aswang siya? Bago lumagpas ang 15 minuto, dapat inumin mo naman ito. Nilapag naman ng matanda ang isa pang garapon na may laman na berdeng likido. Katas ng pagi ito na may halong kalamansi. Malilinis niyan ang buong sikmura mo para mawala ang dugo ng aswang sa katawan mo. Iha, makinig ka ha. Ito lamang ang paraan para matalo mo ang aswang na berdugo. Mayroon ka lamang 15 minuto. Kapag lumagpas ka doon, makararamdam ka agad ng sintomas ng pagiging aswang. Sasagot pa lamang sana si Estela nang biglang nawasak ang pintuan ng bahay. Bumungad sa kanila ang aswang na berdugo na hindi alam ng mag-asawa na nakasunod pala sa kanila. Hinila agad ng aswang si Lola Telang palabas. Ngayon na, iha! Walang sinayang na pagkakataon si Estela. Ininom niya agad ang nasa garapon na may pinaghalong dugo ng aswang, tao at kabayo. Nakaramdam siya ng biglang pag-init ng kanyang tiyan. Maging ang buong katawan niya ay bigla na lamang pinagpawisan. Ilang sandali pa, nakaramdam na rin siya na parang may kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkahawak niya sa anting-anting, bahagya itong nagliwanag. Mahal, may tiwala ako sa iyo. Tumango lamang si Estela sa asawa. Nagmamadali namang lumabas si Estela para sundan ng berdugong aswang. Naabutan niyang papaslangin na sana ng aswang ang matanda. Mabuti na lamang ay mabilis siyang nakalapit doon. Tinaga niya agad ang aswang sa kaliwang braso nito. Maging si Estela ay nagulat din sa kakaiba niyang lakas. Naputol kasi ang kamay ng aswang. Agad na napalayo ang aswang sa matanda. Sinundan naman yon ni Estela. Naramdaman ng aswang na parang may nagbago sa babaeng kalaban. Kaya nagkaroon ito ng pag-aalinlangan. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling, pero sa impyerno kita ibabalik. Kahit makalo mo ko ngayon, hindi na may babalik ang buhay ni Usok. Pinatay din siya ng kapwa niya antingero. Wala na akong pakialam kung sinong pumatay sa kanya. Ang gagawin kong to ay para sa lahat ng mga biniktima mong inosente. Galit na nilusob ni Estela ang aswang. Tinaga niya yun sa kabila namang braso. Naputol din yun, dahilan para mahirapan ng makakilos ang aswang. Anong? Paano ka lumakas ng ganyan? Gusto mong malaman? Dahil ito sa anting-anting na kalahi mo mismo ang gumawa. Mabilis na lumapit si Estela sa berdugong aswang at walang pagdadalawang isip na hinatawang leeg nito. Gumulong ang ulo ng aswang na yun. Tatay Usok, alam kong ito rin ang gusto mong mangyari. Ang maubos ang mga salot sa probinsyang ito. Nilapitan siya ng kanyang asawa na si Rigor. Masayang-masaya ang lalaki nang makitang tuluyan ng natalo ang aswang. Bago kayo matuwa, iha, uminom ka na ng nasa garapon. Wala pa naman pong 15 minutos ah. Aba, siraulo ka rin talaga. Gusto mo bang maging aswang ang babaeng ito? Nagmamadali ang matandang kinuha ang garapon at inabot sa babae. Hindi naman nagdalawang isip si Estela. Nakaramdam siya na matinding sakit sa tiyan. Ngunit kalaunan ay naging maayos na rin. Kinabukasan, masayang ibinalita ni Estela at Rigor ang kanilang tagumpay sa kaibigan nilang si Apong. Tuwang-tuwa naman ito sa kanila. Dahil din sa mga nangyari, mas naintindihan ni Estela na hindi pala lahat ay kaya niyang gawin ng mag-isa. Sobra ang pasasalamat niya sa matandang si Telang, lalo na sa kanyang asawa na hindi siya sinukuan. Sa mga sumunod na araw, pinaghahanap na rin nila ang mga natitirang mga aswang. Pinagpapaslang nila ang mga aswang hanggang sa tuluyan na nilang maubos silang lahat. Oh, paano ba yan? Naubos na natin ang kampo ng mga aswang. Inuman na ba? Tara Rigor, beer house na tayo. Siniko ni Rigor si Apong habang naglalakad silang tatlo pauwi. Para kang tanga. Bakit ka nagyayaya ng ganyan? Hindi naman ako napunta sa ganun.
Narinig ko yun. Wala yon. Biro lang naman. Pupunta kayo ng beer house tapos manonood kayo ng mga babaeng sumasayaw na nakahubad. Mahal, hindi naman ako nagpupunta sa ganun eh. Siguro palagi kayo nagpupunta doon ng hindi ko alam, no? Mahal, hindi. Wala akong... Rigor, umamin ka. Hindi nga. Teka. Wala akong kinalaman dyan, ha? Nagmamadaling maglakad si Apong at iniwan na ang dalawang nagbabangayan. Natatawa na lamang si Apong sa dalawa habang si Rigor naman ay tinalakan na lang ng tinalakan ng asawa. At ang mas masaklap pa, muntikan pa itong tagain ni Estela.